Kabanata 101. Habang lumilipas ang oras, si Zane at ang iba ay patuloy na nakaluhod sa lupa. Kahit na nararamdaman ang kanilang mga tuhod. Napakasakit. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na bumangon. Makalipas ang 20 minuto ay tuluyang pumasok si Tommy sa silid. Nagmamadaling lumapit si Charlie para salubungin siya. Ginoo, Lewis. Nang mabalitaan ni Zane at ng iba pa na dumating na siya. Isa-isa silang tumangala. Ang sandali ng kanilang. Sa wakas ay bumagsak ang tingin kay Tommy. Lahat sila ay halos himatayan sa takot. Wala sa kanila ang nakakita sa kanya noon. Ngunit nang gawin nila, ang kanyang uhaw sa dugo na aura ay sapat na upang maneg. Sa kanila nang may takot. Gayunpaman, hindi pinansin ni Tommy si Charlie habang nakatutok ang tingin kay Jared. Nang makita niya ang nakakaalam na tingin na ibinigay sa kanya ni Jared. Pinigilan siya ni Tommy na kilalanin. Tutal, nandoon sina Hilda at Maria. Kung alam nilang may kinalaman si Jared kay Tommy. Ang mga magulang ni Jared. Tiyak na malalaman din. Sa pagtingin sa grupong nakaluhod sa lupa. Naging malungkot ang mukha ni Tommy bago niyakap ng mahigpit si Charlie. Sampal. Hindi ba sinabi ko sa iyo na maupo ka at maghintay? Labis na natarante si Charlie sa sampal. Si Tommy naman. Lumuhad siya at tinulungang makabalik si Zane. Ang kanyang paa. Nabigo akong disiplinahin ang aking mga tauhan. Patawarin mo ako. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Charlie at nagtanong. Ano ang nangyari ngayong araw? Isinalaysay ni Charlie ang buong pangyayari nang walang pinipigilang anuman. Nang marinig niya na si Josh ang nagsimula, nagdilim ang ekspresyon ni Tommy. Saka siya tumingin sa direksyon. Si Josh na nakangisi pa rin sa lupa. Nang makita ni Josh ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Tommy. Nang agad ang kanyang mga ngipin sa pagtatangkang tumayo at ipaliwanag, Ginoo, Lewis, ako, walang pakialam si Tommy na makinig sa paliwanag ni Josh. Sa halip, iniutos niya. Baliin ang lahat ng kanyang mga paa at itapon siya, bawal siyang tumuntong dito pasulong. Nang marinig nila ang masakit na pag-iyak ni Josh, muling umihi si Zane at ang iba pa sa kanilang pantalon. Ang lupit, ipinakita ni Tommy ang matinding takot sa kanilang mga puso. Sa lahat, pasensya na po at sinira ng aking kampan ang gabi ninyo. Ang lahat ng iyong mga gastos ay nasa bahay. Mangyaring patuloy na magsaya sa inyong sarili. At magpapadala ako ng ilang bote ng aming pinakamasarap na alak. Tommy, paliwanag na may bahagyang ngiti. Ang biglaang pagbabago sa kanyang ugali ay natarante sa lahat. Na walang ideya kung ano ang nangyayari. Para silang na-freeze sa pwesto. Walang nang-ahas na kumilos. Nang mapansin niyang hindi kumikibo ang lahat. Sumagot si Jared. Kung ganoon, Mr. Lewis, salamat sa iyo. Mabuting pakikitungo. Ang kasiyahan ay akin. I'm really sorry about today. Paghingi ng paumanhin ni Tommy sa tono ng pag-aalipusta. With that, bumalik si Jared sa private room nila kasama ang dalawang gulat na babae na nakasunod. Nang makita sila ni Zane na umalis, mabilis siyang sumunod na parang bangkay na walang kaluluwa. Ginoo, Lewis, sila ba? Sampal. Bago pa makatapos si Charlie. Isang sampal na naman ang ginawa ni Tommy sa kanya. Kilala mo ba kung sino si Jared? Tanong ni Tommy na nakatitig kay Charlie. Umiling si Charlie. Hindi ko. Siya ang ating Panginoon. Ang aming ultimate boss. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Charlie nang marinig niya iyon. Bilang isa sa mga pangunahing tenyente ni Tommy. Alam niyang ang Templar Regiment ay kabilang sa Dragon. Ang sekta. Sa madaling salita. Si Tommy ay nagsasabi sa kanya na ang Panginoon ng Dragon Sect ay lumitaw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Panginoon ay si Jared. Na mukhang hindi mahalata sa mata. Kay kung ganoon, natalo ba niya si Steven? Nagtatakang tanong ni Charlie. Kabanata 102. Ano sa tingin mo? Binigyan siya ni Tommy ng malamig na tingin. Dapat kang matuwa na nakatakas ka kasama ng iyong buhay ngayon. Mabilis, maghanda ng masarap na alak at ihain ang mga ito. Ngunit tandaan, ang Panginoon ay hindi
Gusto niyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Naiintindihan ko, Mr. Lewis. Nanginginig sa takot. Umalis si Charlie para ayusin. Samantala, nang bumalik si Jared at ang iba sa private room, tumahimik ang lahat. Hindi pa sila nakaka-recover sa gulat na ang lalaking humihingi lang ng tawad sa kanila ng mapagkumbaba ay ang kasumpa-sumpa na si Tommy. Sampal. Biglang sinampal ni Zane ang sarili. Nang maramdaman niya ang matinding sakit, bamulong siya. Ito naman. Totoo. Ito ay hindi isang panaginip sa lahat. Paano ito posible? Hindi pa rin makapaniwala si Zane sa mga nangyayari. Tulad ng para sa iba. Lahat sila ay pare-parehong naguguluhan. Jared, kilala mo ba si Tommy? Hindi makapaniwalang tanong ni Maria. Kanina lang. Parang hindi natakot si Jared. Isa pa, binugbog pa niya ang isa kay Tommy. Mga lalaki, sa kabila nito, hindi man lang nagalit si Tommy nang dumating siya. Sa tanong ni Maria, napalingon ang lahat kay Jared. Kung kilala niya talaga si Tommy, gagawin nila. Tiyak na nasa mainit na sabaw. Kung tutuusin, kinukutya nila siya sa buong episode. Hindi ko, umiling si Jared. Gayunpaman, naguguluhan pa rin si Maria. Dahil hindi mo siya kilala. Bakit siya naging magalang sa amin? Alam ko, dapat kasi kilala niya si Mr. Carlson. Hindi mo ba siya nakitang tumulong kay Mr. Carlson ngayon? May nagkomento ng malakas. Tama iyan. Siguradong kilala niya ito. Sa katunayan, nakita ko pa siyang nakangiti kay Mr. Carlson. Ngayong tapos na ang usapin. Karamihan sa kanila ay gustong tulungan si Zane na makabangon mula sa kahihiyan na mayroon siya. Nagduse kanina. O kung hindi, malamang na magkaroon sila ng masamang oras pabalik sa opisina. Zane, anong nangyayari? Kilala mo ba talaga si Tommy o hindi? Natarante si Maria. Kung kilala niya si Tommy, hindi sana siya napaluhod sa takot kanina. Sa katunayan, hindi siya magkakaroon. Umihi rin ng pantalon. Halata namang hindi siya kumikilos. Pero kung hindi niya kilala, bakit? Tulungan ni Tommy ang aking pamilya na mabawi ang utang nito. Bukod dito, tinulungan nga ni Tommy si Zane na tumayo at humingi ng tawad sa kanya. So, ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, hindi lang si Maria ang nalilito. Ibinahagi ng iba ang kanyang damdamin. Ang tanging dahilan nila, nagbigay ng kredito kay Zane ay para lang matuwa sila sa kanya. Sa pagharap sa tanong ni Maria, nag-isip si Zane bago sumagot. To be honest, I have never met Tommy kanina. Pero, may kaibigan akong malapit sa kanya at palagi silang nagsasalo-salo sa pagkain. Marahil, binanggit ng aking kaibigan ang aking pangalan o ipinakita sa kanya ang isang larawan ko sa kanya noon. Kaya pala siya, makikilala niya ako ngayon lang. Sa sandaling iyon, iyon lang ang masasabi niyang dahilan. Or else, wala lang, para maipaliwanag niya kung bakit siya umihi ng pantalon. Sa kanyang paliwanag, biglang naintindihan ng lahat ang nangyari. Kahit tapos na ang episode, wala ni isa sa kanila ang nasa mood na ipagpatuloy ang party. Pagkatapos ng lahat, ang pantalon ay mabaho sa ihi. Aalis na sana si Zane kasama ang iba. Biglang pumasok si Charlie sa kwarto kasama ang mga tauhan niya. Nang makita si Charlie, namutla ang mukha ni Zane habang ang iba ay napaatras sa takot. Nang maramdaman ang kanilang pagkataranta, tiniyak ni Charlie sa kanila. Lahat, pasensya na ngayon lang. Kasalanan ko kung bakit hindi. Paglilinaw ng sitwasyon. Sa makatuwid, nais kong bumawi sa iyo ng 2 bote ng Louis XIII. Pakiusap, tamasahin ang mga ito. At huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kung may kailangan ka pa. Kabanata 103. Si Charlie ay pawang mapagpakumbaba at alipin habang palihim na nagnakaw ng mga tingin kay Jared. Matagal nang napansin ni Jared ang lalaking sumilip sa kanya. Kaya hindi niya namalaya na ikinaway niya ang isang kamay at pinaalis kanya. Nang makita ng iba sa silid na umalis na si Charlie, agad silang nagkagulo. Wow! Louis XIII ito. Ito ay isang kilalang alak.
Narinig ko na ang isang bote ay nagkakahalaga ng 100,000. Never in my wildest dreams I never thought na makakainom ako ng ganoon kamahal na alak. Ito ay hindi ka pani-paniwala. Salamat na lang kay Mr. Carlson na nakainom tayo ng alak na nagkakahalaga ng 100,000. Bote. Well, hindi ako nang ahas na inumin ito kapag ang isang paghigop ay isang buwang sweldo para sa akin. Ang lahat ay nagtipon sa paligid ng 2 bote ng Louis XIII. Ang kanilang mga mata ay halos lumuwa sa kanilang mga saksakan. Pagkatapos ng lahat, nagmula sa uring manggagawa, malamang na hindi sila makakainom ng ganoong klaseng alak. Buong buhay nila kung hindi dahil sa pagkakataon sa araw na iyon. Sa pagkakataong iyon ay bahagyang namumula rin ang mga mata ni Zane. Habang 10,000 ang sweldo niya. Buwan. Hindi siya nang ahas na uminom ng isang bote ng alak na nagkakahalaga ng 100,000. Masyadong gastador iyon. Para sa kanya. Gayunpaman, hindi siya maaaring magmukhang masyadong sabik dahil nakakahiya kung hindi. Sige. Tama na. Tumigil sa pagsiksikan sa 2 bote ng alak. Pinagmamasdan mo ang sarili mo. Parang magsasaka. Si Louis XIII lang. No. Hindi big deal. Madalas akong umiinom ng ganoong alak kapag kasama ko ang kaibigang iyon. Akin. Umiinom pa nga kami ng Remy Martin at iba pa. Pagmamayabang niya. Nagkukunwaring walang pakialam. Sa totoo lang. Nakikipag-show lang siya sa kanyang hindi umiiral na kaibigan. Isinasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Hindi siya mayaman kayang uminom ng Louis XIII ng madalas. Anong klaseng negosyo ang kaibigan mo? Mr. Carlson. Masyado lang siyang mayaman. Bukod doon, mayroon pa siyang malawak, mga koneksyon na talagang kilala niya si Tommy Louis. May nagtanong kay Zane. Kaibigan ko si, nauutol na sabi ni Zane dahil kaibigan niya iyon. Kaya hindi niya magawa. Posibleng makabuo ng backstory ng napakabilis. Biglang nagningning ang kanyang mga mata. At nakipagkwentuhan. Ang kaibigan ko ay nasa import at export business. Siya madalas pumunta sa ibang bansa. Pagkatapos, kahit na gusto nilang makita ang kaibigan kong iyon, hindi nila ito magagawa ng madali dahil siya ay laging nasa ibang bansa. Nang marinig iyon, nagsimulang umawit ang mga tao sa kanyang mga papuri. Pinupuri siya hanggang sa himpapawid. Matapos tanggalin ang takip ng 2 bote ng Louis XIII, ibinuhos ni Zane ang bawat tao ng isang maliit na tasa. Ngunit hindi si Jared. Ako. Hindi pa nga nagsisettle ng score sa kanya dahil sa pananakot niya sa akin kanina. So how could I possible? Payagan siyang uminom ng ganoon kasarap na alak. Ang isang paghigop nito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000. Si Jared ay hindi gaanong nabahala sa pagbubukod. Sa halip, halos humagalpak siya ng tawa. Pinanood ang mga lalaking umihi sa kanilang pantalon na umiinom at nagsasaya. Gabi na, kaya uwi na tayo. Hilda, sabi ni Jared kay Hilda. Pagtingin niya sa oras, tumango siya. Walang pakialam si Zane sa kanilang pag-alis. Na nakitang kalabisan pa rin ang presensya ni Jared doon. Hindi ka rin dapat magpahuli. Maria, kung hindi, mag-aalala si Mr. Saunders. Paalala ni Jared kay Maria. Bago umalis, sabay-sabay na isinagot ni Maria na may dismaya na nakasulat sa buong mukha niya. Wala kang kinalaman iyan. Ay, kayo ang aking mga magulang. O ikaw ang aking kapatid. Mananatili ako kahit gaano ko gusto. Ang makialam na tao. Pauwiin mo na lang ang girlfriend mo. Jared, hindi mo kailangang pakialaman ang girlfriend ko. Ano ang busybody? Ngumuso si Zane. Hindi na nagsalita pa si Jared habang pinaalalahanan niya si Maria. Dahil tumanggi siyang umalis, hindi siya pupunta. Abalahin pa ang sarili nito. Pagdating ni Jared at Hilda sa bahay, hinihintay pa rin ni Chloe si Hilda sa parke ng kapitbahayan. Nang makita niyang bumalik si Hilda kasama si Jared ay napangiti siya. Dapat sinabi mo sa akin na lumabas ka. Kasama si Jared. Hilda, nag-alala ako sa wala. Ako ang nag-imbite kay Hilda na dumalo sa isang party kasama ang aking mga kasamahan.
Si Mrs. Wallace. At pupunta ako. Bring her to my office for an interview tomorrow. Pagmamadali ni Jared na paliwanag kay Chloe. Hindi na kailangan ng mga paliwanag. Hindi ako nag-aalala kung kasama mo si Hilda. Kahit magdamag kayong dalawa. Sa labas, wala akong sasabihin. Pahayag ni Chloe. Tinitigan siya ng makahulugang tingin sa kanya. Mata. Iyon ay nagkaroon ng kahihiyan na bumaha kay Jared. Oh my God! Masyado lang siyang matapang sa pananalita niya. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Mom! Namula si Hilda, at mabilis niyang kinaladkad si Chloe. Pagkaraan ng ilang hakbang, hindi niya maiwasang mapasulyap sa balikat kay Jared. Kasunod ng pangyayaring iyon, kanina, ang pagmamahal niya sa kanya ay tumaas ng husto. Kinaumagahan, isinama ni Jared si Hilda sa opisina. Gayunpaman, walang bakas ng sino man. Kahit na oras na ng opisina, naghintay sila ng higit sa kalahating oras bago magsimulang pumasok sa trabaho ang mga empleyado. Sunod-sunod, lahat sila ay may maitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata. Na malinaw na napuyat sila kagabi. Bilang isang resulta, hindi sila magising sa oras ng umagang iyon. Si Zane naman, pasado 10:00 pa lang nakarating na siya habang humihikab. Pangalawang pinasok niya, sa kanyang opisina, gumawa siya ng kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Ganito ba ang iyong karaniwang ugali sa pagtatrabaho? Tanong ni Jared na nagtutulak. Buksan ang pinto sa opisina ng lalaki at agad na pumasok. Ang kumpanya ay pag-aari ni Josephine. At sa turn, ito ay nangangahulugan na ito ay sa kanya. Sa makatuwid, siya ay natural. Earth na ang lahat ng mga empleyado ay huli sa trabaho. Saglit na natigilan si Zane bago lumakas ang kanyang init. At umungol, sino ka sa tingin mo? Jared, huwag mong kalimutan na ako ang manager dito. Pero, tinatanong mo ako, dapat mong malaman ang iyong lugar. Tik, habang siya ay sumisigaw, pumasok si Maria kasama si Hilda. Anong mali? Bakit ka nagngangalit ng maaga? Ang umaga, hindi alam ni Jared dito ang lugar niya na talagang pinagsasabihan niya ako ng late. Anong biro? Zane, kinukat ang kanyang mga labi at sinabing, Jared, ang gawain mo ngayon ay kolektahin ang ikatlong bahagi ng atraso ng iyong koponan. Kung ikaw, hindi mo kaya, kailangan mong mag-overtime. Sa madaling salita, ginagamit niya ang kanyang posisyon upang itatag ang kanyang pangangibabaw kay Jared upang gawin ng lalaki. Alam ang kanyang kapangyarihan. Ngumisi lang si Jared bago siya umikot at humakbang palabas. Kokolektahin ko ang lahat ng atraso. Hindi, banggitin ang ikatlong bahagi sa kanila. Ayoko nang may utang sa akin ang iba. Pagkaalis niya, hiniling ni Maria kay Zane na kumpletuhin ang mga pamamaraan ng onboarding para kay Hilda at kinuha pa siya. Italaga si Hilda sa kanyang pangkat. Halata na mahal niya si Hilda. Sa katotohanan, si Maria ay hindi isang kasuklam-suklam na tao sa puso. Siya ay nagkaroon lamang ng kilos ng isang mayamang tagapagmana. At mababa ang tingin sa iba. Gayunpaman, mula sa kanyang saloobin kay Hilda, masasabi ng isa na hindi siya ganoon. Lahat ng kasamaan. Matapos ay finalize ang onboarding procedures ni Hilda. Sumandal si Zane sa kanyang upuan at tumango. Sila, nag-enjoy sa sarili hanggang sa madaling araw kagabi. At kinailangan niyang hugasan ang maruming pantalon pagkabalik sa bahay. Kaya late lang siya nakatulog. Habang siya ay natutulog, itinulak ni Xavier ang pinto at pumasok. Nang makitang si Zane ay natutulog, bahagyang kumunat ang noo niya. Hindi mo ba alam nakakatok ka muna bago pumasok? Tumango si Zane habang nakatitig pa rin sa mata. Sarado, nagising sa tunog ng pagbukas ng pinto. Siya ang hari sa departamento ng pagbebenta. Kaya hindi niya kailangang matakot sa anumang bagay. Nang hindi makatanggap ng nalalapit na tugon, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nang makita niyang kumikinang si Xavier sa kanya, siya, sa sobrang takot ay nahulog siya sa upuan. Mr. Jennings, bakit ka nandito? Baka sa mukha ni Zane ang gulat na ekspresyon. Bihira siyang pumupunta sa sales department kaya bakit siya pumunta?
Biglang sumulpot dito ngayon. Sinaman lang siya ng tingin ni Xavier. Sa halip na bihisan siya. Tumingin siya sa mga empleyadong nagtatrabaho. Sa labas sa pamamagitan ng bintana sa opisina. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Jared. Noon lang, lumapit si Hilda kay Jared. Medyo nakasandal sa kanya. Pansinin na parang pamilyar sila. Sa isa't isa, nakakunot na kilay na tanong ni Xavier. Sino ang babaeng iyon? Mr. Carlson. Agad na iniwas ni Zane ang kanyang tingin. Nang mapagtanto niyang si Hilda ang tinutukoy ng lalaki ay nagmamadali siya. Sumagot, iyan ang kasintahan ni Jared. Si Mr. Jennings. Ang pangalan niya ay Hilda Wallace. At kasisimula pa lang niya. Nagtatrabaho dito ngayon. Girlfriend ni Jared. Nagulat si Xavier. Gulat na gulat sa reaksyon ng lalaki. Dahan-dahang tumango si Zane. Oo, girlfriend niya. Sa sumunod na iglap, sumili ang pagngisi sa mukha ni Xavier. Humanap ng isang pagkakataon at kumuha ng ilang intimate. Mga larawan nila. Tandaan na gawin ito ng palihim at ipadala sila sa akin. Nakuha ko. Tumango si Zane. Masiglang umalis si Xavier habang si Zane naman ay naguguluhan. Hindi ko alam kung kailan siya nagkaroon ng ganoong kakulaitan. Jared, ang taong kasalukuyang may pinakamaraming utang sa aming koponan ay si Dexter Murphy. Siya ay may utang na halos milyon at hindi nakagawa ng anumang pagbabayad pagkatapos ng 2 taon. Ilang sales representative ang pumunta para mangolekta ang utang. Ngunit walang nagtagumpay. Balita ko may binugbog pa. Iniulat ni Troy. Itinuro ang isang buong page ng atraso sa computer niya habang nakaupo siya sa desk niya. Sinulyapan ni Jared ang oras bago siya tumango at nag-anunsyo. We'll start with him. Then, kung pupunta tayo ngayon, babalik tayo sa oras ng tanghalian. Tayong 2 lang. Gulat na bulalas ni Troy. Siyempre, naisipan mo bang sumama sa isang grupo? Nagulat si Jared. Takot na takot. Nagpaliwanag si Troy na may salungat na ekspresyon. Jared, bali-balita na ang lalaki noon ay maging gangster. Naghugas na siya ngayon ng kanyang mga kamay sa underworld at nagsimula ng isang kumpanya. Ngunit mayroon pa rin siya. Medyo maraming mga alipors. Siguradong masasaktan tayo kung mag-isa tayong pupunta. Marami sa mga benta. Nauwi sa mga pasa ang mga kinatawan. At narinig ko pa na isang babaeng sales representative ang pumunta. Tapos nabuntis din. So, natatakot ka? Tanong ni Jared na may nakaukit na solemnidad sa kanyang mukha. Ang mga mata niyang naiinip sa lalaki. Ay, hindi alam ni Troy kung paano sasagutin iyon. Talagang natatakot siya. Dahil kahit sino ay matatakot sa ganoong kliyente. Ito talaga ang nature ng trabaho mo. Kung natatakot ka, itigil mo na lang. Minsan, hindi mo alam kung magtatagumpay ka kung hindi mo susubukan. Pagkasabi noon, inilimbag ni Jared ang impormasyon ni Dexter at lumabas na may hawak nito. Jared, hinabol ni Hilda si Jared nang makita itong umalis. Alam niyang binigyan siya ni Zane ng isang gawain. Kaya walang alinlangan na lalabas siya para maningil ng utang noon. Para doon, dahilan. Binalak niyang sumama sa kanya. Alam niya ang pagiging pabigla-bigla nito. Nag-aalala siya na baka magalit siya sa kabilang partido. Lalabas ka ba para maningil ng utang? Tanong ni Hilda matapos maabutin si Jared. Oo, tumango siya bilang pagsang-ayon. Hayaan mo akong tingnan ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang impormasyon mula sa kanya. Nakatayo silang dalawa ng sobrang lapit. Kaya parang magkayakap sila. Sobrang tumingin. Intimate. Nang masilip ni Zane ang eksena mula sa kanyang opisina. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at palihim na pumutok. Ilang litrato bago ipadala kay Xavier. Jared, natatakot ako na ito ay naging isang masamang utang. Hindi nagbayad ang tao kahit 2 taon. Ay lumipas. Bukod dito, maraming mga sales representative ang pumunta upang kolektahin ang utang ngunit walang pakinabang. Nagsalubong ang mga kilay ni Hilda habang sinusuri ang impormasyon. Ito ang pinakamalaking utang.
Kaya kailangan kong subukan kahit gaano kahirap. Nakangiting sagot ni Jared. Okay, sasama ako sa iyo. Sabi niya. Tumango. Mag-isa lang akong pupunta. You don't need to go with me. He hastily countered, waving his hands. Masyado kang padalos-dalos, kaya mas maganda kung sasama ako. Bukod dito, ang mga kababaihan ay may karagdagang bentahe kapag ito. Pagdating sa pangungulekta ng utang. Habang sinasabi iyon, hinawakan ni Hilda ang braso niya at naglakad palabas. Nang makita iyon, kinuha agad ni Zane ang ilan pang mga larawan at ipinadala muli ito kay Xavier. Hindi pa man nakakalabas ng gusali sina Jared at Hilda ay tumakbo na rin palabas si Troy. Hinahabol hanggang sa, Jared, he asserted, we're 18. Kaya hindi ako pwedeng manood na lang habang ikaw ang nag-take ng risk mag-isa. Jared, ito ay isang, mas malala ang pambubugbog, kaya sasamahan kita. Sa wakas ay natauhan na si Troy. Kaya hinabol niya si Jared. Samantala, gumapang ang kasiyahan sa kay Jared. Features nang makitang nagpa siya ang lalaki na sumama sa kanya. Tinapik niya si Troy sa balikat. Sinisigurong, huwag kang mag-alala, sa piling ko rito, hindi ka mabubugbog. Bilang tugon, ngumiti lang si Troy nang walang magawa. Bahagi ng dahilan kung bakit siya kumagat ng bala at nagpa siya na sumama. Ang lalaki ay dapat panatilihin ang kanyang trabaho. Nasa iisang team sila, kaya natakot siya na baka ang mga nakatataas. Sakupin siya kapag nalaman nilang nag-iisa si Jared. Hindi nagtagal ay dumating na si Jared at ang iba pa sa kumpanya ni Dexter base sa address na nasa information. Ang kumpanya ay maliit na may 2 palapag lamang. At ang signage sa pasukan ay napakaluma. Huwag mong sabihing nalugi ang kumpanyang ito. May tao pa ba sa loob? Nag-aalala si Hilda, nakatitig sa signage sa entrance. Kung ang kumpanya ay nabangkarote at ang may utang ay nag-alis. Ang utang na ito ay hindi makokolekta. Pumasok tayo at tingnan natin. Pagkasabi nun, nanguna si Jared at pumasok. Pagpasok nila sa gusali, isang racket ang dumaloy sa kanilang mga tenga. Nakasabit ang makapal na usok ng sigarilyo. Ang hangin, na sinasakal ang isa na halos hindi makahinga. Naninigarilyo at naglalaro ng mga baraha ang 7 o 8 lalaking walang sando na may mga tato sa buong katawan. Sa lobby, duguan ang mga mata, nang makita ang tagpong iyon. Bumalot si Troy sa panghihinayang. Bahagya niyang hinaila ang manggas ni Jared. Bakit hindi tayo sumama? Sa ibang araw, Jared, namutla na rin ang mukha ni Hilda. Kahit anong tingin ko dito. Parang hindi ito isang kumpanya. Lahat. Sa halip, lumilitaw na ito ay higit pa sa pugad ng isang tulisan. Dahil nandito tayo, kailangan nating makilala ang boss bago umalis. Maaliwalas na pahayag ni Jared. Sa sandaling iyon, napansin sila ng isa sa mga lalaki. Tumayo siya at humarap sa kanila. Kayong tatlo, ano ba, business mo dito? Kami ay mula sa Sentiment Chemical Limited. At kami ay narito upang hanapin si Mr. Murphy, sagot ni Jared. Mahinahon. Para mangolekta ng utang. Agad na naunawaan ng lalaki ang layunin ng kanilang pagbisita. Medyo nakasimangot siya. Ungol. Mr. Wala si Murphy. Kaya bilasan mo at umalis. Huwag mong guluhin ang laro natin ng mga baraha. Pagkasabi nun, bumalik siya sa table para ipagpatuloy ang laro niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang kumuha ng 2 hakbang, isang batang babae na nakaasul ang damit na may makapal na pampaganda ang bumaba mula sa 2 palapag. Hindi siya iyon. Matanda na, ngunit malinaw sa kanyang pananamit at hitsura na matagal nang nawala sa kanya ang pagiging inosente ng isang babae. Lux, gusto sila ni Mr. Murphy. Wika ng dalaga sa matipunong lalaki na nagpatigil kay Jared at sa iba mula sa pagpunta sa anumang mas maaga. Tumango ang matipunong lalaki bilang pagsang-ayon at lumingon sa 3. Umakyat ka na. Pagkatapos sabihin iyon, bumalik siya sa kanyang laro ng mga barahan ng walang pabalik-balik na sulyap. Samantala, ang babae, pinag-aralan ng kaunti si Hilda bago nag-utos. Sumama ka sa akin.
Si Jared at ang iba ay sumunod sa kanya sa itaas. Sa sobrang takot ni Troy, nanginginig siya at halos madapa. Habang paakyat ng hagdan, kasabay nito, humihit-hit ng tabako si Dexter sa opisina habang ang dalawang paa ay nakatukod sa mesa habang malumanay na humuhuni siya. Nagkalat ang mga butil ng tisyo sa buong lupa. At may mabangong amoy na nananatili. Ang hangin. Sa isang sulyap, masasabi kung ano ang nangyari doon kanina. Hindi nagtagal. Inakay ng dalaga si Jared at ang iba pa papunta sa opisina. Patuloy na hawak ni Dexter ang tabako sa pagitan niya. Labi, ngunit ang kanyang mga mata ay gumagala sa buong Hilda. Galing ka sa Sentiment Chemical Limited. Mahina niyang tanong. Oo, tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Matagal ko nang inihanda ang perang inutang ko sa kumpanya mo. Habang sinasabi iyon ay hinagis niya ang babaeng nangunguna. Tumingin ang tatlo sa itaas. Agad na naunawaan ng dalaga ang kanyang kahulugan. Agad na binuksan ng dalaga ang safety deposit. Kahon sa gilid. Ang mga salansan ng mga perang papel ay nakaayos ng maayos doon. Ang halaga ay higit sa 1,000,000. Parang tidal wave ang excitement ni Troy at Hilda nang makita nila ang handang pagpayag ni Dexter. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ka-smooth sailing ang mga bagay-bagay. Mukhang hindi siya tulad ng inilarawan sa impormasyon. Tumangging bayaran ang kanyang utang at binubugbog pa ang mga pumupunta para mangolekta nito. Pero bahagyang ngumiti si Jared. Alam niya na ang lalaki ay hindi maaaring maging kaya sporting upang ibalik ang pera. Sure enough, inalis ni Dexter ang kanyang mga paa sa mesa matapos ibunyag ang mga salansan ng mga bill. Kasama ang kanyang. Ang mapanlinlang na tingin ay nakatuon kay Hilda. Sinabi niya, ayoko makipag-deal sa mga lalaki. Kung gusto mong ibalik ang pera, iwan ang babae at buzz off. Nangangako akong babayaran ko ang utang ko sa kumpanya mo. Nang marinig iyon, nataman si Hilda kaya tumakbo siya sa likod ni Jared. Nang makita ni Dexter kung gaano kaitikot ang itsura niya, napangiti siya. Nararapat lang at nararapat na bayaran ang mga utang. Kahit sinong dumating para kolektahin ito, kailangan mong magbayad. Pataas, malamig na sabi ni Jared. Noon, tinitigan siya ni Dexter na parang tulala. Tama at nararapat, dapat bago ka lang eh. Hindi, sinasabi sa iyo ng iyong mga kasamahan ang mga kahihinatnan ng pagpunta dito upang kunin ang aking utang. Sila naman, pero hindi ako naniwala sa kanila. Kaya, gusto kong pumunta dito at subukan ang aking kapalaran. Tumango si Jared habang nagsasalita. Ha, first time kong makatagpo ng taong napakatapang sa buong taon. Dahil gusto mong subukan ang iyong kapalaran. Pagbibigyan kita ng wish mo. Habang sinasabi iyon ay inihampas ni Dexter ang kanyang kamao sa mukha ni Jared. Sa likod ni Jared, balis ang hinatak siya ni Hilda nang makita niyang gumagalaw si Dexter. Umaasang hihilahin siya, palayo para hindi siya matamaan. Sa kabaligtaran, si Troy ay mabilis na umatras ng 2 hakbang. Natatakot na siya ay mapa-atras. Nahuli sa crossfire. Nako, hindi napigilan ni Hilda si Jared. Nakatitig lang ang lalaki kay Dexter na nakangiti. Kapag ang huli ay 1 pulgada na lang ang layo ng kamao sa kanya. Bigla niyang inilabas ang kamay at hinawakan iyon. Sa susunod na sandali, ang tunog ng mga buto ay nabasag sa hangin. Naramdaman ni Dexter na parang may vice na humawak sa kanyang kamay bago siya sinaktan ng matinding sakit. Ang sakit kaya, intense na siya ay humagulgol sa tuktok ng kanyang mga baga. Nang makita iyon ng babaeng nanguna kay Jared at ng iba pa sa itaas. Umikot siya at tumakbo palabas. Ang kanyang intensyon ay kasing linaw ng araw ang humingi ng tulong. Troy, puntahan mo si Hilda ng pera. Huwag kumuha ng dagdag. Ngunit siguraduhin kunin ang eksaktong halaga. May utang siya sa atin. Walang kulang, sabi ni Jared kay Troy matapos pigilan si Dexter. Sa kasamaang palad, si Troy ay matagal nang nanigas sa takot. Sa halip, nagmamadaling pumunta si Hilda sa safety deposit box. Pagkaraang sulyapan si Jared at nagsimulang mag-impake ng pera. Sa isang kisap mata, may 1,000,000 sa bag. Hilda then urged Jared frantically. Let's go since
Nakuha na natin ngayon ang pera. Pagkatapos ng kanyang mga salita ay bumagsak. Isang mabagsik na yabag ang tumunog. Yung 7 o 8 lalaking may tato sa baba ay sumugod na sa itaas at nakaharang sa pinto. Hayaan mo na si Mr. Murphy. Brat ka. Nililigawan mo si kamatayan para gumawa ng hakbang laban sa kanya. Ang matipunong lalaki. Nakilala bilang si Lux na napasigaw nang makitang pinigilan ni Jared si Dexter. Hayaan ang iyong mga tauhan na maglinis ng landas. Hindi siya pinansin. Binigyan ni Jared ng kaunting puwersa ang kamay ni Dexter, kung saan ang mga tunog ng mga buto ay pumuputok. Muling tumunog. Noon, pawis na si Dexter sa nakakapanghinang sakit. Sa kabila ng matinding galit sa kanya. Mata. Wala siyang ibang pagpipilian noon at maaari lamang siyang mag-utos sa malakas na boses. Gawin ang sinasabi niya. Sa ilang segundo lang, naghiwalay ang mga lalaki at gumawa ng landas. Kasunod nito, sinabi ni Jared kina Troy at Hilda, kunin mo ang pera at bumalik sa opisina. Hindi ka ba aalis sa amin? Jared, nagtatakang tanong ni Hilda, umalis muna kayong dalawa, sa likod mo lang ako. Sagot niya, nag-aalalang tiningnan siya ni Hilda. Ngunit hinayla siya ni Troy. Tere na dali. Mapapabigat lang natin si Jared kung tayo. Dito ka lang. Tumakbo siya palabas ng building habang hila-hila siya. Gayunpaman, pagkatapos nilang makatakas, si Hilda, ibinigay sa kanya ang pera at sinabi sa kanya na ibalik ito sa opisina. Siya naman ay naghihintay sa kabila. Daan. Dahil hindi siya mapakali nang hindi nakikitang umalis si Jared. Samantala, binitawan ni Jared ang pagkakahawak kay Dexter pagkaalis ni Troy at Hilda. Nang makuha ang kanyang kalayaan, umalis si Dexter sa malalim na dulo. Papatayin kita ngayon, brat. Hindi siya pinansin ni Jared. Nagwawalis ng tingin sa mga tabako sa mesa. Pagkatapos, kinuha niya ang isa at sinipsip. Nang basta-basta, ito ay isang magandang tabako. Sayang naman. Pagkasabi niyon ay sinindihan niya ang isa at huminga ng kaunti bago bumuga ng isang bilog na usok. Sa paghusga mula sa kanya. Expression. Tila sarap na sarap siya. Nang makita ang walang malasakit at lasing na ekspresyon sa kanyang mukha. Halos sumabog ang lahat ng daluyan ng dugo. Brat, kukunin ko ang buhay mo ngayon dahil sa lakas ng loob na saktan si Mr. Murphy. Umungol. Sinuntok ni Lux ang kamao kay Jared. Hindi lamang napakalakas ng suntok, ngunit nagbuga din ito ng A. Humahagupit na tunog habang humahampas ito sa hangin. Na nagpapatunay na siya ay isang sinanay na manlalaban. Nanatiling walang pakialam si Jared sa harap ng suntok. Kumuha ulit siya ng sigarilyo at bumuga. Si Lux, na naniningil sa kanya, kasunod ng buga ng usok na iyon. Ang huli, sa simula ay sumugod sa bilis ng kidlat gamit ang kanyang braso. Pinahaba, biglang nagyelo na parang hindi kumikilos. Ilang sentimetro lang ang layo ng kamao niya kay Jared. Sabay-sabay, napanganga ang lahat sa nakita. Sa ilalim ng kanilang hindi makapaniwalang mga tingin. Sinipa ni Jared ang lalaki at nagpadala. Lumilipad siya. Ang strapping body ay lumipad kaagad palabas ng opisina at bumagsak ng malakas sa lupa. Lux. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Dexter. At tumakbo siya para tingnan ang lalaki. Sa bagay, kanya naman si Lux. Pinakabihasang manlalaban at nagsanay sa kickboxing sa loob ng mahigit 10 taon. Nang marating niya ang lalaki, natigilan siya nang makitang lumubog ang dibdib ni Lux. At dugo, lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. At siya ay nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw. Na hindi masabi kung siya ay buhay pa. Patayin siya. Tapusin mo siya. Binabaan ng galit si Dexter. At nagbalistik siya. Kailanman ay hindi ako nirerespeto ng ganito. Pupuntahan ko siya. Mga piraso sa sandaling ito. Sa utos na iyon, ang mga natitirang lalaki ay sumugod kay Jared. Hindi sila naniniwala na siya ang makakapareha nila sa masikip na espasyong iyon kahit gaano pa siya kagaling. Husay sa pakikipaglaban noon. Well, ikaw ang nagtanong. Feromfing. Lumipad sa kanila si Jared na parang ipoypo.
Napakabilis ng kanyang takbo kaya't hindi man lang siya nasulyapan bago sila lahat ay kumatok. Sa lupa, sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga lalaki ay nakahandusay sa buong opisina. Napapaungol sa sakit, bagamat hindi binawian ng buhay si Jared. Nabali niya ang kanilang mga paa, kaya medyo malubha ang kanilang mga sugat. Napatulala si Dexter, habang ang babaeng nasa tabi niya ay kasing puti ng saplot. Katotohanan, hindi niya inasahan na ang kanyang mga tauhan ay matatalo sa isang lalaking tila napakarupok na siya ay masisira sa isang lamang nudge. Lalo na kapag nalampasan nila siya. Sabihin, maaari kang magkaroon ng utang sa sino man. Ngunit kailangan mo lang akong magkaroon ng utang. Galit ako kapag may utang sa akin ang mga tao. Pera, si Jared ay nagpatuloy sa pag-usad kay Dexter na may panunuya sa kanyang mukha. Sino ka? May utang lang ako sa Sentiment Chemical Limited. Hindi ka ba empleyado ng kumpanya? Gulat na tanong ni Dexter. Natuon ang mga mata sa lalaki. Siyempre, ako. Ang Sentiment Chemical Limited ay pag-aari ni Josephine Sullivan, ang anak na babae ng Sullivan pamilya, at babae ko siya. With that said, wala ka bang utang sa akin? Nakangiting gumuhit si Jared. Iyong babae. Nakasulat sa buong mukha ni Dexter ang pagkataranta. Kaagad pagkatapos, nagsimula ang kanyang mga mata. Lumalawak. At ang takot ay pumasok sa kanila. Ikaw ang. Nakanganga ang kanyang bibig. Ngunit sa sobrang takot ay walang lumalabas na boses. Isa siyang gangster noon. Kaya marami siyang alam. Kahit na wala siyang karapatan. Dumalo sa piging na pinangasiwaan ni Walter. Natural. Narinig niya ang tungkol kay Jared. Ngunit hindi iyon sumagi sa kanyang isipan. Na sila ay magiging parehong tao. Ano? Ang taong tumalo kay Stephen Fisher at kapwa sina Walter Grange at Tommy. Iginagalang pala ni Lewis itong tila walang kwentang binata sa harapan ko. Hindi makapaniwala si Dexter, ngunit ang mga katotohanan ay nasa harapan niya. Thud! Bumigay ang kanyang mga paa. At lumuhad siya sa harapan ni Jared. Pasensya na, Mr. Chance. Patawarin mo ako. Si Dexter ay nagpupumilit na humingi ng awa kahit na siya ay nakadapa. Kung si Jared ay nobyo lamang ni Josephine, hindi sana siya masyadong nababato. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan na, naglakas loob siyang umutang ng pera sa pamilya Sullivan nilinaw na hindi siya natatakot sa kanila. Sa kabila ng pagiging kalahati, ang pinakamayamang pamilya sa Horrington. Ang pamilya Sullivan ay kasangkot lamang sa mga legal na negosyo. Kaya isang tao, sa mga underground circle na tulad niya ay hindi man lang natakot. Nako, hindi lamang kinilala ni Josephine sa publiko si Jared bilang kanyang kasintahan kundi sina Tommy at Walter ay itinuring din siya bilang kanilang mga pinarangalan na panauhin. Dahil dito, hindi siya isang taong kayang saktan ni Dexter. Nang makita ang kaunos-lunos na kilos ni Dexter, ngumuso si Jared at humakbang papalapit sa kanya. Pagkaalis ni Jared, bumagsak si Dexter sa lupa. Matagal nang nabuo ang isang puddle sa ilalim niya. Habang papalabas si Jared sa kalsada, nagpaplanong magpara ng taxi pabalik sa opisina. Bigla niyang nakita si Hilda, sprinting mula sa kalsada sa kabila. Jared! Tuwang-tuwang tumakbo si Hilda papunta kay Jared nang makita niya itong palabas ng gusali. Isang yaman ng init ang bum-alot kay Jared nang makitang hindi siya umalis ngunit sa halip ay hinintay siya. Habang tumatawid siya sa kalsada, may humaharurot na sasakyan papunta sa kanya. Sinalakay ng matinding takot si Hilda. Nang makita niya iyon, dahilan para ma-route siya kaagad sa lugar. Saglit na blanko ang kanyang isip. Nang mapansin ng driver na may bumangga sa kalsada, desperadong hinampis niya ang sasakyan. Preno. Ang hiyawan at usok mula sa mga gulong na nakakasira sa tainga ay biglang naging tense ang kapaligiran. Sa sandaling nakita ni Jared ang nalalapit na banggaan. Inikat niya ang kanyang enerhiya at bumaril. Pinagtanggol si Hilda. Sa likod niya, ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa rumaragasang sasakyan. Maya-maya pa ay huminto na ang sasakyan. Si Hilda ay nanatiling nakatayo doon na walang laman. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot.
Ayos ka na ngayon. Hilda. Hawak ang kamay niya. Inakay siya ni Jared sa daan. Bulag ka ba? Bantayan mo kung saan ka pupunta. Ang sabi ng driver matapos ibaba ang mga bintana ng sasakyan. Maliwanag sa araw na siya rin ay dumanas ng matinding takot. Pagkaalis ni Jared kasama si Hilda. Bumaba siya ng sasakyan para tingnan ang estado ng kanyang sasakyan. Pangalawa nakita niya ang malalalim na marka ng palad sa hood. Pinagpawisan siya ng malamig. Nababalot ng takot. Padubog siyang sumakay sa driver's seat at binilisan ang takbo. Bakit hindi ka bumalik sa opisina? Hilda. Nag-aalalang tanong ni Jared. Nabawi na ni Hilda ang kanyang kalmado noon. Kahit na hindi niya alam kung bakit hindi siya nabangga ng sasakyan. Nang marinig ang tanong nito, mabilis siyang sumagot. Nag-alala ako sa iyo. Kaya naghintay ako sa labas. Ikaw ba? Okay. Jared. Siya ay tumingin sa kanya mula sa itaas at pababa na balisa. Ayos lang ako. Ang mga lalaking iyon ay may lakas ng loob na pumili sa mga mas mahina kaysa sa kanila. Bumalik na tayo sa opisina. Kasunod nito, pumara ng taxi si Jared at bumalik sa opisina kasama si Hilda. Sa sandaling iyon, ang mga kinatawan ng pagbebenta sa departamento ng pagbebenta ay lahat ay nagtipon-tipon habang sila nagtsismisan sa mga pananahimik na tono. Si Jared ay talagang matapang para sa pagkakaroon ng lakas ng loob na pumunta at mangolekta ng utang mula kay Dexter Murphy. Siya malamang, hindi alam na lahat ng gumawa noon ay bumalik na may bagbog na mukha. Eksakto, hindi dapat sumama si Hilda sa kanya. Si Dexter ay isang libertine na gustong matulog sa bawat maganda babaeng nakikita niya. Ang babaeng sales representative na dating nagpunta para mangolekta ng kanyang utang ay natapos. Nagbitiw sa kanyang pagbabalik. Nabalitaan kung buntis pa nga siya mamaya. At ang bata ay walang iba kaysa kay Dexter. Hintayin na lang natin. Siguradong all black and blue si Jared pagbalik niya. Habang nagbubulungan silang lahat, nakasimangot si Maria habang tumitimbang ang pag-aalala para kay Hilda. Pababa siya. Hindi siya nag-aalala kay Jared. Kahit na napilayan siya, sayang naman kung si Hilda. Nadungisan ni Dexter noong bata pa lang siya na hindi pa gaanong nakikita sa mundo. Bumaha sa kanya ang matinding panghihinayang. Dapat pala pinigilan ko siya na sumama kay Jared. Bakit kayo nagpapahangin dito imbes na magtrabaho kung office hours pa? Gusto mo, ipapasa ko ang bayad mo. Sigaw ni Zane sa grupo ng mga sales representative habang papalabas ito sa kanya. Opisina. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagmamadaling bumalik sa kanilang mga mesa. Sinabi ng isa sa mga sales representative kay Zane. Mr. Carlson. Pinuntahan ni Jared ang utang ni Dexter Murphy. Nang marinig iyon, saglit na natigilan si Zane bago tuwang-tuwa. Wala siyang pakialam na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Para lang ipagmalaki ang kakayahan niya. Kung makaipon siya ng utang, iinuman ko lahat ng tubig sa banyo. Mangkop. Ilang segundo matapos ang kanyang mga salita. Bumalik si Troy na may pawis na tumutulo sa kanyang mukha at isang itim na bag sa kanyang kamay. Nang matano siya ni Maria, agad siyang nagtanong, Troy, nasaan si Hilda? Dumukot si Troy ng isang bote ng tubig sa mesa at inubos ito sa isang hininga. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, bago ikwento ang lahat ng nangyari. Sa sandaling marinig nila na ang bag ay naglalaman ng 1,000,000 na atraso. Lahat sila ay nagsuot ng nagtatakang mga ekspresyon. Pinunit pa ni Zane ang bag sa hindi makapaniwala. Dahilan para magkalat ang mga bayarin sa buong lupa. Sa tanawing iyon, naging kasing itim ng kulog ang kanyang ekspresyon. Iniisip na hindi magtatagumpay si Jared. Pagkolekta ng utang, idineklara pa niyang iinuman niya ang lahat ng tubig sa toilet bowl kung ang lalaki nagawang gawin ito. Kaya naman, isa itong sampal sa kanya. Sobrang smitten si Hilda sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang napakagaling kay Jared. Bulong ni Lydia. Pagkataranta ng marinig na nanatili si Hilda para hintayin si Jared. Nag-aalala rin si Maria kay Hilda. Si Jared naman, walang nag-abala sa kanya. Habang ang lahat ay naaawa kay Hilda.
Bumalik si Jared kasama niya. Nang makitang hindi siya nasaktan. Lahat ay nagulat. Hindi ka ba nabugbog? Jared. Nagdududang tanong ni Zane. Nararapat lang at nararapat na bayaran ang utang. Bakit nila ako bugbugin? Ito ay dapat na sa ibang paraan. Bilog. Ngumisi si Jared. Samantala, pumunta si Maria kay Hilda. Okay ka lang, Hilda. Hindi ka masyadong maganda. Huwag kang sumama. Siya pa sa hinaharap. Okay lang ako. Maria. Ngumiti si Hilda sa kanya. Jared. Dahil sanay ka sa pagkolekta ng atraso. Ikaw na ang mananagot sa lahat ng atraso sa hinaharap. Iyan lang ang magiging saklaw ng trabaho mo. Nang samantalahin ang pagkakataon, ibinigay ni Zane ang lahat ng atraso ng sales department kay Jared. Hindi rin tumanggi si Jared dahil gagawin niya iyon kahit hindi ibigay ng lalaki ang mga ito sa kanya. Pagkatapos, lahat, pera niya iyon. Ang kanyang pagsang-ayon ay may pagtataka na bumalot kay Zane. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay tumatalon siya sa tuwa. Kung siya, nakakakuha ng lahat ng atraso, sigurado akong makakakuha ng windfall sa komisyon. Noong tanghali, nakaupo si Xavier sa isang mesa sa tabi ng bintana sa isang restaurant malapit sa Sentiment Chemical Limited. Naghihintay para sa isang taong sabik. Maya-maya, naglakad-lakad si Josephine sa restaurant na may dalang bag sa balikat. Ang sandali Xavier, nang makita siya, mabilis siyang tumayo at kumaway sa kanya. Dito, Josephine. Lumapit si Josephine na walang pakialam at umupo sa tapat niya. Bakit mo tinanong? Labas ko. Nararamdaman ko lang na matagal na mula noong huli kitang nakita. Kaya gusto kitang i-treat sa isang pagkain. Josephine. Siya. Nakasimangot na sagot. Aalis na ako kung walang importante. Habang sinasabi iyon ay handang tumayo si Josephine. Nang makita iyon, dali-dali siyang pinigilan ni Xavier. Hindi, may importanteng bagay. Josephine. Alam mo, ang aking damdamin para sa iyo. Never akong nagmahal ng ibang babae all these years. Pwede bang? Hindi. Pinutol siya ni Josephine bago pa man siya matapos magsalita. Iginiit. Xavier, sana ikaw na. Alam ang iyong lugar. Isa ka lang manager na pinapasukan ng pamilya ko. Pwede kitang i-dismiss anytime. Gusto mo, mas mabuting ituon mo ang iyong pansin sa iyong trabaho sa halip na magkaroon ng anumang maling akala tungkol sa akin. Malamig ang kanyang ekspresyon. At malamig din ang kanyang tono. Nagbago ang ekspresyon ni Xavier. Hindi mahahalata.